Isang mapagpalang muling araw sa inyong lahat mga katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, dyan sa Zamboanga, dyan sa labas ng bansa, sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Mayroon po tayong pinapadala po na isang treasure marker mga katiits na isang ating katiits mula dyan sa area ng bandang Agusan del Sur mga katiits. So isang napagandang lugar dyan sa Agusan. At ito po ay isang marker po na napagandang treasure marker po. At ito'y gusto niyang i-analyze, ipabasa po sa atin mga katiits. Okay po, bago natin yan bigyan po ng pagdidigod po mamaya, ay ako muna po ay nagpapasalamat po ng maraming salamat po sa inyong mga aking taga-suporta at subscriber at mga avid kong taga-panood sa aking YouTube channel. At ang aking pong tema dito po ay sa pagdidikod po sa pag-analisa ng mga treasure signs, symbols, and markers upang po ay matulungan po natin mga local mga treasure hunter po natin. At siyempre po, at mayroon pa tayong good news at mayroon po tayong treasure hunting equipment ngayon na isa nang sumisikat ang isang gold locator po. Isang made in Philippines na gold locator na gawa ni Mr. Rolly Adlaon-Look dyan sa Torocan, Zamboanga area ng Mindanao mga katiits. Okay po, ito po si Mr. Rolly Adlaon-Look ay gumagawa ngayon ng Japanese one arometer and gold locator mga katiits. At mayroon nga itong ding YouTube channel na Torocan TH Explorer at mayroon yung mga gawa niya at mayroon siyang pre-tutorial paano niya ginawa yung mga treasure hunting equipment ngayon na localized at made in Philippines mga katiits. Okay po, good news po dahil ito yung kanyang in-demand ngayon at medyo umarangkada na gold locator, ABS gold locator at na may history na po na naka-hits po ng 8 item po na treasure mga katiits. At itong huli nga mga katiits na gamit po itong gold locator nito dyan sa Davao de Oro ay naka-hits po ito ng dalawang gold bar na may tatak po na Burma. So talaga na po ay isang sikat po ito ngayong gold locator ni Mr. Rolly Look Adlaon mga katiits. Okay po, paano po contact po si Mr. Rolly Look Adlaon? PM lang po sa kanyang Facebook page, Rolly Adlaon Look, or pwede rin po tumawag sa kanyang cellphone 0926-26-32843 mga katiits. Okay po, tabay ay atin ang tulungan po sa pagdidikod po ng ating pinadalang katiits po natin ng kanyang treasure marker mga katiits. Okay po, ito po nga kanyang pinadala po ay una po mayroon akong napansin po na letter Y. So ito po ay nangangahulugan po ay ito ay ilog ang Y at pwede yung items po ay malapit sa ilog mga katiits. So ito po, pwede itong marker nito mga katiits ay malapit sa ilog. So ito ay medyo may kalakihan na marker itong mga katiits. Ito po mga katiits ay isang napakagandang marker. Mukhang marami siyang naka-engrave na pointers, arrowhead, at pwede pong mag-pinpoint at magturo po ng items mga katiits. Okay po mga katiits, ito po ang aking pansin po dito ay yung letter Y. So ito po, ang letter Y po ay meaning ay tubig or ilog mga katiits, yung river. Malapit sa river po ang items nito mga katiits. So po, hindi lang po itong aking napapansin po mga katiits kasi nga marami pang mga nakaguhit dito
na mga arrowhead. So yung iba dyan ah, parang mga isang triangle, mga katiits, na pwedeng magtukoy po ng items po mga katiits. Okay po mga katiits, yung mga gustong mag-comments pala, pwede kayong mag-comment sa baba dyan sa aking comment section, para matulungan na rin po natin yung ating katiits po sa kanyang pinadalang ah, treasure marker sign mga katiits. So, ito mga katiits, pwede nyo po i-check po itong kabuuan ng bato nito. Pwede nyo pong i-detect po ng metal detector or gold locator mga katiits. I-check nyo rin po yung mismong buong bato. Pwede yung pukpukin po niya ng maso. Alam niyo po, ang solid at saka medyo ampaw. Pag solid mga katiits, iba yung tunog, talagang siksik. At yung ampaw, medyo ibang tunog, haguka. Ang tawag nyo sa amin mga katiits, ampaw nga walang laman ng loob. Posible po may rock enclosure items mo yan mga katiits. So ito po, mga katiits, mayroon pang isang napansin po dito na isang sign po ay yung itong sign triangulation mga katiits. So po, isang triangulation ay isa po sa isang mga marker, isang sign na ito po ay ginagamit po ng Japanese, Korean mga katiits. Ito po yung pangalawa po, ito po yung aking napapansin dito, isang triangle mga katiits na ang kanyang pinaka center na dulo, yung sa triangle ay sa pointing south mga katiits. At yung dalawang kanto mga katiits ay doon sa in-between north and east and north and west mga katiits. So, yun po yung pangalawa kong napansin dito na isang nakaguhit po na triangle mga katiits. So, ito po ay napakaganda po ng markers nito. So, isang legit na treasure marker at ito nga po ay ating tinitingnan yung lahat ng anggulo, lahat ng mga arrowhead kung saan po pointing daw na pwede pong matukoy natin yung location ng items ng mga katiits. So, yan po mga katiits ay napakaganda po ng kay markers to mga katiits. Ito pa mga katiits, meron pa akong napansin dito ay naka-engrave po itong isang itong tatlong para siyang bundok mga katiits. So, ito po mga katiits ay pointing sa north area mga katiits. So, i-check nyo po mga katiits sa distansya po ng 1 to hanggang 6 meters ang north area nito. Positioning sa north area. Posible po na mayroon pong countersign yan o mayroong bato na pinaka-coordinated sign markers na pwedeng magturo po ng treasure item po mga katiits. Isa po itong parang mayroon siya nakaturong mga buntot o para siyang bundok, sign mountain dyan sa pointing north area mga katiits. So, i-check nyo po na yung area na yan sa layo po ng 1 to hanggang 6 meters. Try nyo po baka mayroon dyang bato na pwedeng coordinated sign at pwedeng countersign na mag-pinpoint po, magtuturo ng item po mga katiits. So, medyo marami pong napapansin tayong mga arrowhead po dito. At sabi nga, dito po sa pagdidikod, mga katiits, alam nyo na hindi 101% po na malukit po natin yung items dahil nga nagbibis lang po tayo, nagbabase lang po tayo sa mga naka-engrave, nakaguhit po dyan sa bato.
ang ating pong sinusundan dito sa pagdidikod mga katiits. So ito po, ang itong huli nga ay yung tatlo pong parang mountain, parang bundok na nakaturo po dyan sa north area mga katiits. So hindi lang po yan mga katiits, meron pa akong isang napapansin dito ay itong mayroon pong parang isang square na may bilog. So yan ay nagpahiwatig po yan na isang Japanese flag po yan mga katiits. So ito po yung treasure marker nito ay gawa po ng Japanese kasi nga mayroon po itong flag po. Meaning yung isang square po na may bilog po as symbolize ng sun, rising sun po yan, yung bilog. So isa pong flag po yan ng hapon ang tinutukoy dyan sa markers ito mga katiits. So una, malapit po ito sa ilog. I-check nyo po yung 1 to hanggang 6 meters. Ito po, alam ko itong area nito, itong bato na kinalagyan ay malapit sa ilog ito o sa tabi ng ilog po ito, katiits. So ito po yung huli na aking napansin dito ay ito pong isang square na may bilog sa gitna at nagtutukoy po ito ng flag ng Japanese mga katiits. At ito po mga katiits ay sana po ay ating nabigyan po ng linaw yung mga analisa sa paghahanap po ng item po na pwedeng kung saan po nalocate ito mga katiits. So, yung paikot mga katiits ng east, west, north, and south, yung apat na anggulo, i-detect nyo po ng metal detector or scanner locator mga katiits. So, ito po ay sana po ay ating nabigyan po ng ideya o direction po ng ating katiits na nagpapalikod po dito po sa isang magandang pong treasure marker stone mga katiits. So po, mga katiits, ito pong marker stone ay isang legit na marker stone po ito. Mukhang napagandang marker stone ito at ay positive po yung item nito mga katiits. So ito po mga katiits ay sana po ay ating matulungan po. Pwede ito yung mga iba nating katiits dito na pwede mag-comment sa akin comment section dyan sa pababa upang pong matulungan po sa pagdikod o sa pag-analisa na pwede pang yung mga area po na possible na naroon po yung item. Okay po, maraming salamat po sa inyong mga katiits sa walang sawang pagsubaybay sa panonood po ng aking YouTube channel. Yung mga baguhan pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video pang aking ipapalabas mga katiits. Okay, muli maraming salamat po mga katiits sa inyong walang sawang pagsubaybay sa pagpanunod po sa aking YouTube channel. At ito naman po ay aking mission ko rito ay matulungan po ating mga katiits, mga ka-treasure hunter po natin na gusto magpalikod, gustong pag-analisa po ng kanilang mga treasure markers and sign and symbols. Thank you so much for watching katiits. God bless us always.